Kim pa, bagong teleserye, inaabangan Ayan, na. oo. Anong bet niyong kwento? Ako, kasi feeling ko naman, nag-declare din naman talaga sila na gusto na makatrabaho pang isa't isa. Parang may mga usap-usapan na ganyan. Malalaman din naman natin yan sa ABS. Pero, iniisip ko, ano mang pabang bagay na kwento sa kanilang dalawa? Nagkaroon na sila ng, yung first project nila, medyo matindihan na agad, di ba? Awayan agad na magjowa, panloloko. Sa second project nila, tungkol naman sa lambingan din ng boss tsaka ng kanyang secretary. Ito namang pelikula nila ng Kim Pao. Bongga rin naman, di ba? Yung kwento niyan. So, parang medyo hindi sila wholesome. Although wholesome, pero speaking of mga kissing scene nga, ang dami palang natanggal talaga sa Middle East. Oo, Middle East talaga. Hindi talaga po pwede yun. Wala pala talaga. Yan, dapat, ewan ko ba kung bakit ang ibang mga production company, alam niyo naman napakahigpit sa Middle East. Gumawa na lang kayo ng ibang eksena kapalit magastos doon. pa yun? Hindi naman, i-insert mo lang naman, same day din naman, kung ano eksena ginawa nila, that day, di ibahin mo lang naman, di ba? O kaya suggested na lang or something. Ganun lang naman yun eh. Pero sa akin kasi, ako ayoko mag-predict kung anong gagawin nila kung teleserye man o another movie. Basta, ang sinabi ni Kim at saka ni Paolo, hindi pa sila maghihiwalay. Ibig sabihin matagal pa pagsasamahan na dahil meron pa silang mga projects together magsasama. Kasi binabanggit nga nila yung Chowking pa, di ba? Halo-halo. Meron pa yan. Meron kasi silang endorsement din. Yes, mga show. Meron silang mga tinanggap na mga labada. Ibig sabihin labada, mga projects na gagawin nung showing ng pelikula, nung promo ng pelikula na tinanggap nila na tatawid pa after ng showing ng kanilang ng pelikulang itong My Love Will Make You Disappear. Ibig sabihin, hindi sila katulad ng Kat din na pagkatapos ng pelikula, hiwalay na. Kasi ang maganda kasi dito kay Kim at saka kay Paolo, magkasama sila sa isang network. Okay. Doon magkaiba sila ng chance na lagi silang magkita. Magkaiba sila ng management, pero syempre dahil magkasama sa isang network na alam mo yun, nata-traffic yung mga schedules nila. Bilang love team, walang pwedeng kumontra, hindi katulad ni Catherine tsaka traffic meaning na yung halimbawa may gagawin ako. Oo, kailangan ayusin mo rin yung gagawin mo. Yes, oo. Naayos, hindi katulad ni Alden tsaka ni Catherine. May kaya ba sila ng network? Siyempre, sila ba mag-adjust para sa isa? Unless kahit kinuha sila ng isang product, kinakailangan mag-adjust ang isa't isa doon sa schedule. Na okay, ganito yung schedule. Kaya mahirap talagang kunin bilang endorser ang dalawang artista na magkaiba ang network. Usually, 'di ba? Usually parehas ng network para mas madaling maayos kasi iisa yung mga staff nila, 'di ba, na gumagawa sa talent management at pwedeng kausapin kung outside network ang talent management mo, madali naman kausapin 'yan. Pero pag sa network to network kasi, baka magpataasan pa ng pride. Ito mahaba-habang proseso yun. Pero at least, mas happy ang fans ng Kim Pao, diba? So ngayon, pag nakikita ko parang sila yung sinasabi ng team panatag eh. Panatag ang loob nila, yung mga gano'n. Anyways, pero ano ba itong kwento? Ako wala akong maisip na kwento. Wala pa sa ngayon eh. Kung ano yung kwentong... Ako tiwala naman ako sa creative minds ng ABS-CBN. Siguro pwedeng mayaman naman si Kim. Parang sa lahat ng storya nila parang siya laging si Paolo ang medyo angat Although dito sa pelikula may problema si Paolo, pero mayaman pa rin. Diba? Pwede siguro bida kontrabida si Kim, na kaya siya naging kontrabida, pinagdaanan siya, and then tapos, magiging bida rin naman siya. Papahirapan niya si Paolo, or ayaw mo nung parang gagawin niyang boy toy si Paolo. Pwede rin naman maging boy toy. Nahaluan na naman ang... Oo, pwede naman maging boy toy. Basta diba? Basta doon na lang sila mag-concentrate. Yung kailangan talaga sunod-suruan si Paolo kay Kim. Parang bagay din naman kasi nonchalant ka, di ba? Parang, yes, master lang lagi si Paolo. Parang mga ganun naman. Para at least makita naman natin yung ibang versatility, acting, yung versatility ni Kim, ibang atake niya naman kung siya ay kontrabida. Yeah. Bida kontrabida, di ba ganun? Actually, sa din lang, bida kontrabida siya. Oo, bida kontrabida siya. Oo, tsaka yun talaga, very aggressive. Maharot ang role. Anyways, ayan, abangan na lang natin kasi syempre, kaka-Holy Week lang, di ba? Wala pa masyado. Hindi pa namin i-istorbo yung mga kaibigan namin, mga insider na friends namin. Kasi nga,
nasa bakasyon pa rin ang iba. Ngayon pa lang bumabalik. Ang tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay patuloy na pinag-uusapan at inaabangan ng kanilang mga tagahanga sa mga susunod nilang proyekto. Kabilang na ang kanilang pinakahihintay na teleserye. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo mula sa ABS-CBN o Dreamscape Entertainment kung kailan eksaktong magsisimula ang kanilang bagong serye, ang kilig ng kanilang mga fans ay hindi matitinag. Matapos ang tagumpay ng kanilang melodramang thriller na Linlang, ipinalabas sa Amazon Prime Video at Kapamilya Channel mula Enero hanggang Hunyo. Muling sumubok sina Kim at Paolo sa pagganap ng ibang genre sa Linlang. Si Kim Chiu ay nakatanggap ng nominasyon bilang Best Drama Actress sa PMPC Star Award for Television. Isang patunay ng husay nilang dalawa sa pagganap. Gayon din, nagbida rin sila sa Philippine adaptation ng Korean drama na What's Wrong with Secretary Kim na naging malaking hit sa View Philippines. Nakuha nila ang parangal kabilang ang Best Adaptation and an Exciting Format sa 2024 Asian Academy Creative Award. Habang patuloy ang bahas tungkol sa kanilang bagong serye, hindi pa rin malinaw kung anong genre o tema ang susunod nilang tatahakin. Ayon sa mga insider, posible itong magtampok ng mas mature at intense na storyline. Ang ilan sa mga chismis ay nagsasabing baka ang bagong teleserye nila ay mag-focus sa mas complicated na love story o isang action-packed na drama. Ayon din sa mga balita, may mga plano umanong mag-shooting sa ibang bansa tulad ng Japan o South Korea upang bigyan ng mas cinematic na kalidad ang mga eksena. Kung mangyayari ito, tiyak na magugustuhan ng mga fans ang kakaibang setting o bagong dynamic sa serye. Isang malaking highlight din ang sinabi ng mga production insider na ang working relationship ni Kim at Paolo ay lumalalim pa sa mga huling proyekto nila. Ayon sa kanila, mas naging effortless na ang kanilang on-screen chemistry dahil sa lumalalim na pagkakaibigan at pagtutulungan nila sa bawat proyekto. Sa kabila ng pagiging magkaibigang personalidad, may natatanging bonding na nabuo sa pagitan ng dalawa. Ayon pa sa ilang sources, may mga malalaking pangalan na tinitingnan upang maging guest star o kontrabida sa kanilang bagong serye. Kasama na rito ang ilang kapamilya stars na magiging malaking dagdag sa hype at excitement ng serye. Ang mga posibilidad na ito ay tiyak na magdadala ng mas malaking sigla sa mga tagahanga ng tambalan. Ang mga fans ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay patuloy na umaasa na makakakita pa sila ng mas magagandang proyekto mula sa kanilang idolo. Habang naghihintay ng opisyal na anunsyo mula sa ABS-CBN, ang mga fans ay patuloy na nagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanilang tambalan sa pamamagitan ng social media at iba pang platform. Hinihintay nila ang mga susunod na update at detalye sa mga darating na linggo. Samantala sa kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear na ipinalabas noong March 26, 2025, muli nilang pinatunayan na may kakaibang chemistry sila sa malaking screen. Ang romantic comedy na inidirect ni Chad Vidanes ay nakatanggap ng positibong feedback mula sa mga manunood at patuloy na tinatangkilik sa mga sinihan.